So ayan, andito tayo ngayon sa Upcomark Hardware dito sa may Bukawkan. When it comes to materials, building materials, nalibot ko na lahat ng mga hardware dito sa Baguio at ang pinakamura sa kanila na bilihan ng materials is yung Upco pa rin. Upco pa rin yung pinakamura, mas lalo na kapag bulto-bulto yung bibilhin nyo. Mura sa kanila. Yung iba kasing hardware, biruin mo, pupunta ka sa kanila, sasabihin nila wala silang stock, pero ang katotohanan ino-order nila yan sa mga malalaking hardware dito sa Baguio, sa kanila pinapatungan. Ang worst na napansin ko is yung ibang hardware dyan, mahal na nga, hihintay mo pa yung delivery ng materials kasi wala silang available na stock. I-order pa lang daw, pero ang katotohanan yan, kinukuha nila dito sa Upco or sa Benguet Lumber. Yan po ang katotohanan dito sa ibang hardware dito sa Baguio. Kaya ang best na may papayo ko sa inyo is pumunta na lang kayo sa Upco dito sa may Bukawkan. Okay? So meron tayong GI wire dito. Gagamitin natin yan sa pag-akyat ng yero natin, ng long span natin. Meron tayong electric drill, may cord yan, drill. Tapos yan yung ito yung cordless drill naman sa Inco. And then meron tayong angle grinder, tapos yung cutting disc nya. Yan, meron tayong pang sanding na disc. Siyempre hindi mawawala to, steel brush. Itong welding rod natin na Nihon Special, itong welding natin na portable. Yan, bali dalawa yung gagamitin natin na welding natin. Ito yung isa na mas malaki, Powerhouse naman na brand. Yung dito, ProKit. So yan yung power tools lang natin na gagamitin. Dalawang welding, isang cordless drill, saka isang impact drill, saka angle grinder. Kailangan yan. Punta taman tayo sa hand tools. Yan, na-discuss na natin yan sa brush, welding rod. Ito yung gagamitin natin sa pagbububong natin. Yan, gunting ng yero. Tapos meron tayong, ito yung ginagamit natin, mostly ginagamit natin ito pag-cut ng yero natin na long span. Dito natin sa long span natin ginagamit to. Tapos itong tatlong gunting naman na ito, ginagamit natin ito sa gutter, saka sa flashing gutter. Ito naman kailangan natin to para sa kung mag-isa lang tayong nag-gutter, kailangan natin ng clamp. Vice grip, kailangan din natin yan. May time na kakailanganan natin to. Itong mga wrench na to, kailangan din natin yan. Layouting pull push roll 10 meters. Tapos gagamitin natin sa gutter. Ito, malit lang siya. Squala. Ito yung speed square. Ito, speed square. Ito yung sa pang blind rivet. Ito yung tinatawag nila na riveter, tapos may kasama siyang blind rivets. Ito naman yung gagamitin natin na tech screw para sa long span natin, 2 in 1/2 na length. Siyempre nag-welding tayo, hindi natin pwedeng hindi gamitin to. Kailangan natin to, importante ito. Hammer, itong carpenter's bag, itong gun natin para sa silicone gun, tapos yung silicone mismo. Tapos ito, gagamit tayo ng extension wire para sa pagsaksakan natin. Ito, epoxy reducer. Itong dalawang to
Kuwamoto Paris na to. Epoxy primer gray. Tapos epoxy catalyst. Siyempre hindi mawawala itong Paris niya na roller. So yan. So yung magagamit natin na to, dapat after ng project natin meron tong mga to. Bali yung mawawala lang dyan is yung consumables na materials natin, like yung mga epoxy, mga silicone na yan, consumable yan, mga tech screw consumable din, blind rivets consumable, cutting disc, yung steel brush halos ano na yan, isang gamitan na lang yan. Tapos isang welding rod natin consumable din yan, pati yung GI wire natin consumable, lahat yan. So yan, ililista natin to sa sa blue book natin para i-check natin after ng project natin. Okay, so ito guys, una natin gagawin dito is after nating may handa yung materials natin, gagawa tayo ng scaffolding natin, yung kung tawagin indamyo sa amin, indamyo yung tawag namin dyan. Dyan tayo aakyat, magpapatong para safe tayo, kasi mahirap kasi kapag yung hagdan lang yung ginagamit natin, palipat-lipat. So yun na nga, habang gumagawa ng scaffolding yung iba nating kasamahan, imamark na natin yung i-layout natin yung mga poste natin. Titignan natin kung labelado ba yung mga poste natin para hindi masyadong mag-adjust kung may liwis tayo. Yan. Yung poste natin hindi siya pantay-pantay sa haba. Saka hindi rin siya nakahulog. Hindi kami yung gumawa nito, kaya minimake sure namin na nasa tamang proseso bago natin simulan. So ito guys, yung ginagawa namin dito is nililabel natin. Gumagawit tayo ng label hose para i-mark yung mga tawag dito, reference line natin. Ay i-mark natin yung reference line natin para makita natin kung ano yung tatabasin natin sa mga poste natin, kasi gaya ng sabi ko kanina, may mahaba at meron ding maikli. So yan. So ito guys, na dumating na yung materials natin na galing sa APCO. Itong nag-deliver pala, yung ginagawa nila doon sa APCO is meron silang ibang deliver ng materials, pero shoulder mo yung expenses niya. Pero bawing-bawi ka naman sa kahit bayaran mo yung delivery fee ng magdi-deliver ng materials. Bawing-bawi kasi lalo na kapag maramihan yung kukunin mo, parehas lang din para kung sa mga nagdi-deliver ng free delivery pero may delivery fee sila, parehas lang din. So para sa akin, mas makakamura ka pa rin sa APCO. So ayan, na-layout na natin yung rafters natin. Ang tawag dito sa ginagawa nating roofing is ang tawag dito is streamline roofing. Hindi tayo gagamit dito ng trusses na pagpapatungan ng rafter natin or mga C-purlins natin, no? So makikita nyo talagang wala siyang trusses na nagamit. So yan, na-layout na natin yung mga rafter natin, no? Yung spacing ng rafter natin
depende yan sa kung ano yung nasa plano. Pero yung sa spacing ng rafter natin dito na ginawa natin is ginawa ko na lang 1.4 meters yung distance niya. Supposedly pwede na yung 1.6, 1.8. Pero ang ginagawa ko sa mga projects ko is 1.4 yung spacing ng rafter natin. Pwede tayong bumaba sa 1.2 pero masyado nang magastos yun. Pero pwede yung gawing 1.2 meters yung spacing ng rafter nyo. So ayan, wini-weld natin yung na-layout natin na rafter, pero kailangan nating magdagdag ng angle blocks or tawag dito angle bar para mas tumibay yung rafter natin. Yan, pinapalagay natin lahat ng rafter na yan na nakalatag, lalagyan natin yan ng angle block. So yan, ganyan yung itsura ng streamline roofing mga sir. Hindi na tayo gagamit ng trusses, no? Inulit ko, streamline roofing yung sistema natin dito sa pagbububong natin sa project natin. Sa pag-weld naman natin ng angle blocks natin, dapat meron tayong sinusunod na kung pamamaraan ng pag-weld. Gaya na nito, hindi namin wineld itong vertical na lalapatan ng wall angle kasi may tendency ito na mapuputol kapag tumagal. So yan, sa dulo lang, saka dulo yung wineld. Kung makikita nyo, hindi na weld yung sa pakyat, yung vertical. So yan, maglalatag na tayo ng C-purlins natin after natin nalagyan ng stiffener or angle block yung rafters natin. So yung distance pala natin ng C-purlins natin dito, yung spacing niya is 0.61 meters or 2 feet. Yung iba kasi ginagamit nila yung metric system, pero yung nilalagay nila is 60 cm, which is wrong. Dapat isakto natin yung distancing natin, no, ng C-purlins natin. Kung gagamit tayo ng English system, make sure na sakto sa 2 feet yung sukat natin. Kapag sa metric system naman, dapat 0.61 meters or 61 cm. Gaya nito, no, binilin ko sa tawan natin na gagamitin nila na spacing natin dyan is 2 feet. Kaso nag-convert sila ng metric system, yung nilagay nila is 0.60 meters or 16 cm, which is wrong kasi 61 cm yung equivalent nun kapag yung 2 feet i-convert natin sa metric system. No, hindi po 0.60. Kailangan nating kunin yung talagang 0.61 or 61 cm. Kasi kapag yung corrugated yung gagamitin natin dyan, na meron lang siyang maximum length na 10 feet, mabibitin yan kung gagamitan natin ng 60 cm. Kaya dapat yung sakto para kapag hahaba yung C-purlins natin, hindi tayo mabibitin sa pag ribitsan or pag-detek screwan ng long na corrugated natin, no? Kung long span, okay lang yan. Kung long span, pwedeng mababa yan sa 2 feet or sobra sa 2 feet, pwede yan, basta long span yung gagamitin natin, no? Saka pwede nating dagdagan or pwedeng sumobra sa 2 feet yung spacing ng C-purlins natin. Pero meron din siyang requirements na dapat masunod. Yung unang requirements is dapat yung long span natin, yun yung makapal na thickness, nasa 0.6. Huwag tayong gagamit ng 0.5 or 0.4. Kung 0.4 yung nipis ng long span natin, dapat hindi siya susubra sa 2 feet yung spacing ng C-purlins natin, no? If ever na nagtitipid tayo,
pwede nating nagtitipid tayo ng C-par lens natin or bitin yung C-par lens natin, pwede nating dagdagan yung spacing ng C-par lens natin, pero dapat yung kapal naman ng long span natin is nasa 0.6. Yan. So ang makita niyo dito, dinouble check natin yung sukat, no. Kasi meron akong pinabaklas dito, buti na lang hindi sila nag full weld. Pinabaklas ko kasi nga yun nga yung ginawa nilang sukat 0.60. So pinabalik ko at sinabi ko naman sa tawa natin sa gumagawa na gamitan na lang ng 2 feet or 0.61 centimeters para masanay na rin sila, kasi yung isa ko kasi na trabador dito nasanay sa 0.60. Okay lang yun pag sa long span, pero once na pumunta ka sa corrugated at 0.60 yung ginamit mo, mabibitin talaga yan. Pati na rin, hindi lang sa pag-roofing, no, pati rin sa pagsisiling natin sa mga materials natin like gypsum board, plywoods, fiber cement board. Wag tayong gagamit ng 0.60 or 60 cm, no. Gagamit tayo ng 2 feet or equivalent to metric system na 0.61 or 0.61 meters or 61 cm. Lagi nyo pong tatandaan yan, kasi marami akong naka-encounter na mga tauhan, trabador na gumagamit sila ng 0.60, which is mali. So ayan, i-temporary weld natin kapag na-layout natin yung C-par lens natin, no. From end to end, i-temporary weld natin yan bago natin lagyan ng stiffener na angle bar or angle blocks. Itong ano para natin, ang pinaka the best na pagpalalapat ng C-par lens natin is itong ganito na pamamaraan, yung nakatayo siya, no. Wag yung nakahiga. Hindi po dapat ganun, hindi po dapat nakahiga yung C-par lens natin, no. Kasi yung iba, ang rason nila mas matibay daw kapag nakahiga. Pero hindi po yun yung proper na pamamaraan ng paglapat ng C-par lens natin. Ganito po yung dapat. Titibay yan kasi lalagyan natin yan ng angle bar or angle blocks na tinatawag. At kung medyo ikaw yung tao na sigurado, lalagyan mo pa yan ng sagrad. Yung iba naman gumagamit sila ng tubular, no, yung tubular na 2x2. Yun, kahit di mo nalagyan yun ng angle block or wall angle bar, matibay na yun. So ito guys yung result nya. Pinalagyan natin lahat ng angle blocks or angle bar. Yan. Kung makikita nyo sa likod ko yung mga putol natin na tubular, wag natin samahin, wag nating pagtabihin yung mga naputol na angle bar, tubular, I mean. Dapat salitan nyo. So ito guys, nakikita nyo, pinapakuskus na ko na rin yung flux ng welding natin kasi hindi natin maiwasan minsan may hindi kumakapit na welding natin, no. So titik-tikin natin yan para makasigurado tayo na kumapit. At saka isa pang purpose niyan is para pag nagpintur tayo ng epoxy primer is kakapit talaga doon sa pinagweldingan. Kasi kapag hindi natin inalis yung flux na yan, yung flux lang yung mawi-welding, pagdating ng panahon matitibag yung flux niya, mawawala na rin yung epoxy primer natin. So mas magandang tiktikan lang lahat natin yung pinagweldingan para kumapit yung epoxy primer natin. So guys, pag nag-weld pala tayo ng angle block natin, itong connector natin, angle block ng angle bar, siguraduhin natin na hindi natin ito i-weld. Ang i-full weld lang natin dito, saka dito. Basta yung 90 degrees dito na kahit saang part ng C-par lens, huwag kayong welding dito, mag-full weld dito kasi may tendency na mabutas ito. Tapos may tendency rin ito na mapuputol kasi nag-weld tayo dito sa banda. So
Iwasan natin guys na i-weld itong banda. Dito lang. Dito. Wag na dito. Saka dito. Yan lang ang i-weld natin. So after nating mailagay yung zipper lens natin, ilalagay naman natin yung stiffener natin para or hanger para sa ano natin, sa fascia board natin. Ang ginamit natin na hanger dyan is yung angle bar lang. Yan. Diyan kakapit yung fascia board natin, no? Kasi kung ididiretsa natin na i-welding yan sa tubular natin, may tendency na UUP yan. So ito guys, na natapos na rin namin yung roofing, paglatag ng long span. Ginagawa na rin nila yung sa gutter natin, pero sa next video natin ipapakita yung paano gawin yung gutter, paano natin install, paano natin i-fabricate yung gutter. So yan, halos patapos na rin kami dito. Flashing gutter na lang ang hindi pa naikakabit, saka gutter. So ito guys, no, bago tayo bumaba dito sa roofing, make sure natin na nalinisan lahat natin yung nasa bubong. Yan, makita nyo mga pinagputulan ng blind rivets, mga kalawang na yan, mga alikabok na yan. Aalisin natin yan, no? Kasi yan yung cause minsan ng maagang pagkasira ng roofing natin, kaya need nating linisan ito after nating gawin. Mga blind rivets dapat check natin sa mga gutter natin, kasi kalimitan nahulog dito yung sa may gutter natin yung yung blind rivets. Yung mga pinagbarinahan ng mga bubog ng yero, dapat linisan din natin yan, kasi madaling kalawangin yan, no? Importante ito pag sa project natin, no? Kalinisan. Inulit-ulit ko na sinasabi sa mga tauhan natin na dapat after nilang gawin ito, maglilinis sila, kasi useless lang din yung gagawin nila kung madaling kalawangin yung ginagawa nila. Magpapaback job si owner, lalo na kapag yung mga masisipag na owner talagang chine-check nila yung bubong nila. So ayan, hanggang dito na lang muna tayo.